بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking pong topic na aking tatalakayin o pag-uusapan ay tungkol po sa issue. Sa pang-araw-araw na ating napapanood ng mga balita sa television, usap-usapan ang pinakamalaking issue patungkol sa giyera laban sa droga. Ito na siguro ang pinakamalaking issue na naganap sa taong ito. Ang issue patungkol sa droga, ito ay masama. Dahil nagdudulot ito ng krimen na dapat lang talaga puksain ito. Pero mayroon pang pangalawang issue na mas pinakamasama at mas pinakamalaking issue na naganap sa pang-araw-araw noon pang 325 AD. Magpasa hanggang ngayon na buong akala ng mga ito ay mabuti para sa kanila. Ngunit ito pala ay pinakamasama. So mga kababayan na mga hindi Muslim, nais ko lamang po ipaalam sa inyo at hinihingi sa inyo na unawa lamang. Nais ko lamang po na ito ay inyong unawain at huwag nyo po itong masasamain at huwag po kayong magpapadala sa emosyon, dahil ako po ay magbibigay lamang po ng katotohanan laban po sa kung ano ang issue na ito. So unang issue, mga kababayan, kung ang droga man, kung sa isang buong pamilya, kung 6 sa membro ng pamilya mo ay 2 dito ay maaring sangkot sa droga. Kung hindi man ang mag-ama, magkapatid, mag-asawa ang sangkot dito. Ang iba ay gumagamit ng droga, ang iba na may kumikita at kumakain mula sa droga na kanilang napagkitaan. Kabilang ito sa masamang hanap buhay. So ang pangalawang issue, masasabi ko na ito ay pinakamasama dahil hindi lang 2 membro ng pamilya mo ang sangkot dito, kundi ang buong pamilya mo ay sangkot. Ano ang isyung ito? Ang mas pinakamalaking issue patungkol ito kay Jesus, peace be upon Him. Ano nga ba ang kay Jesus, peace be upon Him? Ano ang issue na ito? Ito ay ang maling paniniwala nila tungkol kay Jesus, peace be upon Him, na hindi nila namamalayan na buong akala nila sila ay tama at ligtas na. So mga kababayan, ginawa ko po ito hindi para sirain ko ang paniniwala ninyo, kundi ihahatid ko lamang po sa inyo ang katotohanan patungkol kay Jesus, peace be upon Him. Kaming mga Muslim, kahit sang sulok ng mundo, itanong mo man sa mga Muslim kung ano ang paniniwala namin kay Jesus, peace be upon Him, ang tanging masasagot lamang naming lahat, siya ay alipin at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang batayan namin mula sa banal na Quran na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. So sa pinakamalapit na kahulugan, mga kababayan, sa wikang English, Jesus said, Indeed, I am the servant of Allah, has given me the scripture and made me a prophet. Sa wikang Tagalog naman, si Jesus ay nagsabi, tunay, ako ay alipin ni Allah
Ako ay binigyan ng kasulatan at ginawa niya akong propeta. So mga kababayan, hanggang dito lamang ang paniniwala namin kay Jesus. Nilalagay lang namin siya kung saan siya nararapat. Hindi rin kami matatawag na ganap na Muslim kung hindi namin minamahal si Jesus bilang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano naman ang paniniwala ng mga Kristiyano kay Jesus? May mga naniniwala kay Jesus na anak ng Diyos. Si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ay tagatubos ng kasalanan. Si Jesus ay tinatawag nila na Jesus is King. At may mga Kristiyano din na naniniwala na si Jesus ay propeta lamang. So, mga kakristyanuhan, kukuha lang po ako dito sa aking nabanggit. Ito ay pinakamalaking issue ko. Kukuha tayo ng isa sa mga nabanggit ko. Ito ay pinakamalaking issue na si Jesus, peace be upon him, ay ginawa nilang Diyos. Balikan natin ang panahon na kung saan si Jesus ay ipapanganak pa lang. Meron tayong tinatawag na taong BC. So ibig sabihin, before Christ. Sa madaling salita, wala pang mga Kristiyano noon bago pa ipanganak si Jesus. Ano ang paniniwala? Ano ang paniniwala nila noon na wala pa si Jesus? Sino ang Diyos ni Maria? Huwag mong sabihin, si Maria ay sumamba kay Jesus. Ni si Jesus, hindi pa nga ipinanganak. So dito pa lang, makikita natin na kasinungalingan na si Jesus ay Diyos. Ayon sa banal na Quran, sa pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog, Quran 3:45-48. Ito ang sinabi. Bismillahirrahmanirrahim. Anghel ay nagwika, O Maria, katotohanan, ang ala ay nagbibigay sa iyo ng magandang balita ng isang salita mula sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Mesiyas. Jesus, anak ni Maria, na may mataas na karangalan sa daigdig na ito at sa kabilang buhay, at siya ay nasa hanay ng mga malalapit sa Allah. Siya ay magsasalita sa tao mula sa kanyang duyan, kamusmusan at kagulangan, at siya ay nasa hanay ng mga matutuwid. Siya, Maria, ay nagwika, O aking Panginoon, paano ako magkakaroon ng anak, gayong walang lalaki ang humawak sa akin? Siya ay nagwika, kahit na ganyan, ang Allah lumilikha ng anumang kanyang naisin. Kapag kanyang itakda ang isang bagay, siya ay magsasabi lamang na kun, maging at mangyari nga. At si Jesus ay tuturuan niya ng aklat, pagsusulat, karunungan, Torah, ang mga batas, at ng Injil, Ebanghelyo. Malinaw na si Maria, ina ni Jesus, ay mayroong Diyos na tinatawag. Yung Diyos na lumikha kay Jesus sa pamamagitan ng salita lamang ng Panginoon ni Maria na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga Muslim lamang ang sumasamba sa bukod tanging nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, at si Jesus kabilang sa mga mensahero ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang huling mensahero na si Propeta Muhammad, peace be upon him, si Moses, Maria ina ni Jesus, at si Jesus ay mga Muslim na sumasamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran 5:72, Wa qala al-Masihi ya bani Israila
A'budullaha Rabbi wa Rabbukum. Sa pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog, ang sabi ni Jesus, "O angkan ng Israel, sambahin ang Allah na aking Panginoon at inyong Panginoon." At sinabi pa sa Banal na Quran, sinabi ni Allah sa Banal na Quran sa 3:51, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hada suratal mustaqim. Sa pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog, katotohanan, ang ala ay aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya tanging siya lamang ang inyong sambahin. Ito ang matawid na landas. Ang tanong, mga Kristiyano, bakit kayong mga Kristiyano, bakit ninyo ginawang Diyos si Jesus? Bakit kayo naniniwala sa kasinungalingan ng mga pastor at mga kaparian? Ito ay magdudulot sa inyo na pinakamasamang gawa sa mundong ito. Mas matindi pa ito sa ikaw ay nagdodroga. Ang pinakamasama na nagdodroga ka na, umiinom ka pa ng alak. Lahat ng bisyo nasa sayo na, at sumamba ka pa kay Jesus na isang tao. Kahit sa Biblia ninyo, ito ang sabi ni Jesus sa Juan 8:40, "Ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan." Sumababasa niyo po yan, mga kababayan kong Kristiyano. Mababasa niyo sa Juan 8:40 na si Jesus ay nagsabi, siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Hindi niya sinabi na siya ay Diyos. Malinaw, siya ay tao. Ano nga ba ang katotohanan na sinabi ni Jesus? Peace be upon Him. Gaya naming mga Muslim, minamahal naming si Jesus bilang sugo, katulad ng pagkasabi sa Biblia, Matthew 15:24, na ang sabi ni Jesus, "Hindi ako isinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel." So malinaw na si Jesus, peace be upon Him, ay isinugo lamang sa Israel. Kaya ito ang katotohanan na isinilaysay ni Jesus, peace be upon Him. Sa Israel lamang siya isinugo. Kaya ang mensahe ni Jesus ay sa Israel lamang. Hindi katulad kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakahuling sugo ni Allah, pinakahuling mensahero. Isinugo siya hindi lamang sa mga Arabo, kundi isinugo siya sa lahat ng sangkatauhan, pati universe, all universe. Isinugo siya. Si Prophet Muhammad, hindi katulad kay Jesus, sa Israel lang talaga. Kaya kung ikaw ay taga Pilipinas, hindi ka kasama sa mensahe ni Jesus. Kaya ganun na lang kung magsinungaling ang mga pastor at mga pari na si Jesus ay Diyos. Kaya walang kabuluhan ang pagsamba ninyo kay Jesus. Basahin nyo ang katotohanan. Sinabi ni Jesus sa Biblia, Matthew 15:9. Ang sabi ni Jesus, "Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba ninyo sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral, ang mga utos ng tao." Mga kababayan, wala daw kabuluhan. So ibig sabihin, walang kwenta ang pagsamba ninyo kay Jesus. Ang tinutukoy dito na nagtuturo ng pinakaaral ay yung mga pastor at mga pari. Inuutos sa inyo na si Jesus ay Diyos. Kung mahal ninyo si Jesus, sundin nyo ang sinabi ni Jesus. Huwag ang utos ng mga tao. Huwag nyo nang hintayin sa paghuhukom na si Jesus pa mismo ang magtaboy sa inyo. Ito ay sinabi ni Jesus sa Biblia 7:23. Magsimula tayo sa 22. Sinabi sa Biblia, "Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan?
At sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. So ito ang sagot ni Jesus sa mga taong sumasamba kay Jesus. Ito ang sagot ni Jesus sa Matthew 7:23. At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangagkilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. So mga kababayan, si Jesus na mismo ang nagsasabi sa inyong Biblia. Yung Biblia ay batayan nyo ito eh. So mga kababayan, ito na ang pinakamasama, na kayo ay tawagin ni Jesus ng mga katampalasan. Ano pa ba ang mga term na katampalasan? Para maunawaan nyo, baka may hindi nakakaunawa sa katampalasan. Ano ba ang ibang mga term dito? Ito ay noun, taong tampalasan, taong buhong, salbahe, walang dangal, balawis, walang hiya. Kung sa adjective naman, ang term nito, ito ay tinatawag na taksil. Napakasama, napakabuhong. Ito yung mga term. Kahit man tignan nyo sa Google Translate, makikita nyo ang mga iba pang term na katampalasan. So, nung sinabi yan ni Jesus na gumagawa kayo ng katampalasan, sa madaling salita, tinatawag kayo na mga taksil, pinakamasama. Kaya mga Kristiyanuhan, paalala lamang, wala kayong dapat ikagalit sa akin. Dahil sinasabi ko lang ang katotohanan kung ano ang sinabi ni Jesus, peace be upon him, sa Biblia. Bagkus, magpapasalamat pa kayo sa akin dahil tinutulungan ko pa kayong magbasa ng Biblia ninyo na kayo mismo ay di marunong magbasa o hindi nagbabasa. Kaya bago kayong magsalita ng respeto sa inyong paniniwala, pakiusap lang. Respetuhin nyo muna ang Diyos na lumikha sa inyo. Dahil napakalaking insulto sa Diyos na kumakain kayo ng almusal, tanghali, hapunan, tapos magpapasalamat kayo kay Jesus, hindi sa Diyos. So nasaan na ang respeto ninyo sa Diyos na lumikha sa inyo? Ang pinakamasaklap pa, bukod na sumamba kayo kay Jesus, na isang tao, gumawa pa kayo ng larawan niya, atributo niya na ito'y karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Kaya napakarumal-dumal at gumawa pa kayo ng rebulto at saka larawan na inaanyuhan. Mababasa nyo rin ito sa Biblia, Deuteronomio 27:15. Ano ang pagkasabi? Sumpain ang taong gumagawa ng larawang inaanyuhan o binubuo, bagay na karumal-dumal sa Panginoon, nagawa ng mga kamay ng manggagawa at inilagay sa dakong lihim, at ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, siya nawa. Sumalinaw sa Biblia ninyo na nakalagay na karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Ibig sabihin, wala itong kapatawaran pag kayo ay naabutan ng kamatayan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha. Ayon sa kahulugan ng talatang ito sa pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog, katotohanan, ang Allah ay hindi nagpapatawad sa kasalanan ng pagtatambal sa Kanya. Ngunit siya ay nagpapatawad maliban dito para sa sinumang kanyang naisin. Mababasa sa An-Nisa 4:48.
So mga kababayan kakristyanuhan, naway magsilbi itong aral o magsilbing gabay sa inyo tungo sa katotohanan, at inanyayahan po namin kayo sa pananampalatayang Islam, dahil dito nyo po lamang matatagpuan ang tunay na relihiyon, ang relihiyon ni Jesus, na kung saan inaaral ni Jesus sa mga taga-Israel ang mensahe ng Islam. Kaya ito ang isyong pinakamalaking isyu na naganap sa pang-araw-araw, ang pagsamba ninyo kay Jesus na isa lamang tao. Kaya ito ay pinakamasama na nagawa mo sa mundong ito. Maraming salamat.